Hi, ako nga pala si Sedi. 9 years na nagtatrabaho dito sa Czech Republic. Nagbablog ako para i-document yung journey ko kung paano ako makakawala sa pagiging OFW. Pero kung paano ko gagawin yon, hindi ko pa din alam. Share na pala tayo, Dilong. Kami. Wala kang kalala. Dito ka. Parang bata ko. Bata ka ba? Hi guys, so it's Saturday morning. As usual, wala akong pasok. Kaya ito, sasamahan ko ulit yung asawa ko para mag-duty sa salon. Wala din kasi makakasama yung asawa ko sa duty ngayon. Magse-celebrate kasi si ate sa outside Prague kasi birthday niya kahapon. Ayoko. Ayoko nga. Alin? Lukod na, umuulan ng snow. Oh. Kamuntik talaga ako madulas dito kasi sobrang dulas talaga ng daan. Tibul eh. Dito nga pala kami lagi napunta bago pumasok para bumili ng umagahan. Sabi sa weather kahapon, hindi na uulan ng snow ngayon pero hindi pa rin natigil yung snow. Thank you. Kami Sabi na eh. Gusto mo talaga? Ah? Gusto mo ng laban talaga? Isa. Dalawa. Dugo. Mami, gila pa. Hapdi sa kamay. Tingnan mo, binasama yung bag ko. Hindi ako nagbasa niyan. Parang gago eh. May snow, di ba? Bago kami maglinis, talagang kumakain muna kami ng umagahan. At eto nga, mag-map na tayo. At dito nga, nag-uusap na kami. May pinaplano kasi kami na kailangan namin talagang pag-usapan. Nililist down ng asawa ko yung mga gastusin, pati yung mga priority na kailangan ipadala, lalo na yung mga budget ng mga bata. Malaki din kasi na pamilya namin, 3 yung anak namin na kailangan padalahan. At kinukompute din namin dito kung magkano yung pwede naming ilabas para makapag-umpisa kami ng negosyo sa Pinas. Tumatanda na rin kasi kami, kaya minsan naiisip namin hindi naman kami habang buhay dito sa abroad. Isa pa, ayaw din naman namin na matanda na kami, nagtatrabaho pa kami. Kung kaya pa naman namin sumugal, why not, diba? At least we try. Pero syempre, hindi mawawala sa usapan is yung mainis yung asawa ko sa akin. Nakita talaga sa camera. Kaya minsan, pag sobrang tagal mo na sa abroad, kung ano-ano na lang yung naiisip mong negosyo para makapag-stay ka sa Pinas. Katulad ko, sobrang dami ko ng negosyong na-try. Pero eto, subok pa rin ang subok. Mag-iiwan lang ako ng paalala sa inyo mga kabayan. Ang pagiging OFW ay hindi huling destinasyon. Isa lang itong hakbang. Isang stepping stone papunta sa mas malaking pangarap. Marami sa atin ang nangingibang bansa.
Hindi dahil gusto natin, kundi dahil may layunin. Para mag-ipon, matuto at maghanda. Ang sakripisyo sa ibang bansa ay may dahilan. Para balang araw, hindi na oras ang ibebenta mo, kundi idea, diskarte at negosyo mo na. Sa Pilipinas, maraming oportunidad para sa mga handang sumubok. Ang kita mo bilang OFW ay maaari mong maging puhunan. Ang karanasan mo ay magiging lakas ng loob. Hindi habang buhay OFW, may hangganan ng pagod, pero ang negosyo pwedeng tumagal. Kaya kung ikaw ay OFW ngayon, tandaan mo, hindi ka naiwan. Naghahanda ka lang at balang araw, uuwi ka hindi bilang manggagawa, kundi bilang negosyante. At hanggang dito na lang. Ciao!